Yung meatloaf nyo, gawin nating sisig ito. Bale, meatloaf sisig ang gagawin ko. Tapos may kasama na ding kanin yung ilalim nito. Hiwain muna natin yung meatloaf. Huwag nyo masyadong kakapalan dahil maglalagay pa tayo ng breading dito. Guys, yung maliit na lata lang yung ginamit ko. Tapos, hiwain natin to into cubes. Any brand naman pwede dito. Basta huwag nyo lalakihan yung pagkakahiwa nyo. Next, tokwa naman yung ating hihiwain. Mura lang kasi sa amin to kaya binili ko. Tsaka nakakarami din ito sa sisig nyo. Isang tasang harina ang nilagay ko. 3 kutsarang breading mix. 1 kutsaritang paminta. At 1 kutsaritang asin. So, i-mix lang natin tong mabuti. Tapos, kuha tayo ng 5 kutsarang breading dahil gagawin natin tong batter. Then, 1 pirasong itlog bilang binder. Yung meatloaf at tokwa lang kasi ang lulutuin natin dito. Next, maglagay tayo ng konting tubig. Kailangan maging malapot yung mixture nyo. Ilubog natin sa batter yung ating meatloaf. Ito ang dahilan kung bakit maliit lang dapat ang pagkakahiwa nyo. Yung sa akin kasi medyo napalaki din yung pagkakahiwa ko. Kaya kayo na ang bahalang mag-adjust nito. Tapos, balutan naman natin to ng breading para maging crispy ang labas nito after mapirito. I-shake natin para matanggal yung excess na breading. Guys, hetong pinaglulutuan ko, non-stick po ito. Kung gusto nyo din makabili ng katulad nito, pumunta lang kayo sa TikTok ko at i-click nyo lang yung pinakaunang video. Pirituhin natin yung meatloaf into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Grabe, itsura pa lang napakalutong na. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Pero lalambot din ito kapag naglagay na tayo ng wet ingredients dito. Next, yung tokwa naman yung ating pipirituhin. Hinuli ko talaga ito para hindi humawa yung lasa sa meatloaf ko. So, okay na to. Next, hiwain naman natin yung tokwa into cubes. Paghalu-haluin na natin yung mga sangkap sa mixing bowl. 2 pirasong puting sibuyas. 4 na kutsarang toyo. 4 na pirasong kalamansi. Kalahating latang liver spread. 1/4 cup mayonnaise. Pwede naman kahit hindi na kayo maglagay nito. Syempre, yung iba talaga, hindi sila naglalagay ng mayonnaise dito. So, i-mix lang natin tong mabuti. Then, maglagay tayo ng paminta, pampalasa. At sili naman, pampagana. Pero, optional lang to. Siyempre, kung may batang kakain, kahit hindi na kayo maglagay ng sili dito. So, okay na to. Heto yung lalagyan na gagamitin ko. Ilagay na natin yung kanin. And then, yung sisig naman. Depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Kasi nakadepende yan kung magkano ang inyong presyo. Naglagay lang ako ng sili sa ibabaw, pampaganda. Para pagdating sa mga customer, nakakaakit siya. Grabe, parang sisig talaga ang itsura. Pero meatloaf lang pala. Kaya naman, tikman na natin to. O diba, itsura pa lang nakakatakam na. Hindi mo masyadong malalasahan ang meatloaf dito. Napakasarap talaga niya. Hindi halatang meatloaf siya. Try nyo din ang recipe na to na pang negosyo.